10 positibong epekto ng pagtatalik sa matatanda ayon sa medisina. Habang ang pagtanda ay kadalasan inuugnay sa paghina ng katawan, pagbabago ng hormones at pagbagal ng mga pisikal na kakayahan, may isang mahalagang aspeto ng kalusugan na madalas natatabunan, ang benepisyo ng pagtatalik. Lalo na sa mga matatanda, ang usapin ng sex ay kadalasang tinatabunan ng hiya, maling akala at tahimik na pagtanggap na baka hindi na ito para sa akin. Pero sa modernong medisina, malinaw na sinasabi, ang pagtatalik ay hindi lamang para sa mga bata o nasa kalakasan ng edad. Ito ay isang natural na bahagi ng kalusugan ng tao, at ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatatandang aktibo pa rin sa aspeto ng sexualidad ay mas malusog, mas masigla, at mas masaya. Hindi ito tungkol sa simpleng pakikipagtalik bilang akto. Mas malalim dito ang pinag-uusapan. Sa medisina, ang intimacy at regular na sexual activity ay konektado sa maraming positibong pagbabago sa katawan at isipan ng isang senior. Mula sa mas maayos na daloy ng dugo, mas mataas na immune response, hanggang sa mas magandang mental health. Lahat ito ay nakikitang resulta ng aktibong sexual na pamumuhay. Basta ito ay ligtas, may pahintulot at komportable para sa parehong panig. Isa sa mga unang napapansin na epekto ay ang pagbabago sa mood. Maraming matatanda ang dumaraan sa tinatawag na late life depression. Isang uri ng kalungkutan na lumalalim kasabay ng pag-iisa, pagkawala ng mga mahal sa buhay o pag-retire. Ngunit ang physical intimacy, kahit hindi ito laging nauwi sa pakikipagtalik, ay naglalabas ng mga hormones gaya ng serotonin, oxytocin at dopamine. Ang mga ito ang natural na mood stabilizers ng katawan. Sa tuwing may yakap, halik o kahit simpleng haplos, ang utak ay naglalabas ng mga kemikal na nagpapakalma, nagpapasaya at nagbibigay ng sense of security. Ayon sa clinical studies, ang mga matatanda na may regular na intimacy, kahit isang beses sa isang linggo, ay mas mababa ang risk ng clinical depression. Hindi lang sa emotional na aspeto ito nararamdaman. Sa katawan mismo, may direktang epekto ang sexual na aktibidad. Tuwing ang isang tao ay nakikilahok sa intimate moments, gumagalaw ang katawan sa paraang parang banayad na ehersisyo. Tumataas ang heart rate, umiinit ang balat, bumibilis ang paghinga, lahat na ito ay nagpapakita na aktibo ang cardiovascular system. Para sa isang senior na maaring hindi na makalakad ng malayo o hindi na makapag-jogging, ang intimacy ay nagsisilbing alternatibong physical activity na may positibong epekto sa puso. Sa bawat simpleng aktibidad, yakapan, paggalaw ng kasukasuan o gentle contact, nagkakaroon ng masiglang sirkulasyon ng dugo na tumutulong para mapanatiling aktibo ang mga ugat at organ systems. May ebidensya rin na ang sex ay may epekto sa blood pressure. Ang mga matatandang may regular na intimate activity ay mas mababa ang baseline blood pressure nila, kahit sa resting state. Ang paliwanag dito ay ang sex ay tumutulong sa pagpapakawala ng tension at stress na kadalasan nagpapaas ng presyon. Kapag ang katawan ay nakakaranas ng intimacy, bumababa ang cortisol level. Ito ang hormone na responsible sa fight or flight response. Sa madaling salita, ang intimacy ay nagbibigay ng kalmado sa katawan, nag-aalis ng pressure at tumutulong sa mas balancing physiological state. Sa mga matatandang may hypertension, ito ay hindi gamot na kapalit ng maintenance, pero ito ay malaking tulong sa pang-araw-araw na stress management. Kung pag-usapan naman ang immune system, lalabas din sa datos na may papel ang sexual activity sa pagpapalakas ng depensa ng katawan. Kapag ang katawan ay nasa kalagayan ng kasiyahan at emotional stability, mas mataas ang produksyon ng immunoglobulin A, isang antibody na lumalaban sa bacteria at viruses. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang mga seniors na may stable at intimate relationships ay hindi lang mas bihirang magkasakit, kundi mas mabilis din gumaling kapag tinamaan ng common illnesses tulad ng ubo, sipon o pananakit ng katawan. Ang paliwanag dito ay simple. Kapag ang katawan ay hindi laging nasa state of stress, mas kumagana ang natural defenses nito. Isa rin sa mga positibong epekto ay ang regulation ng hormones. Sa edad na kung saan ang katawan ay dumarating na sa postmenopausal o andropausal stage, ang regular intimacy ay tumutulong para maging mas balanse ang hormone levels. Para sa mga kababaihan, ang estrogen ay bumababa pagkatapos ng menopause, dahilan ng dryness, fatigue at mood swings. Pero sa aktibong sex life, tumataas ulit ang estrogen sa natural na paraan na tumutulong para mabawasan ang discomfort at may balik ang sigla.
Sa kalalakihan naman, ang testosterone na natural na bumababa sa edad ay mas nananatiling nasa healthy level kapag may regular sexual activity. Hindi to laging nangangahulugan ng full intercourse. Kahit sensual contact o emotional intimacy lang, sapat na para ma-regulate ang hormonal flow. Bukod dito, may papel din ang intimacy sa mental sharpness ng isang senior. Hindi to katang-isip lang. May mga brain imaging studies na nagpapakitang ang sexually active seniors ay mas mataas ang activity sa frontal lobe na siyang responsible sa decision-making, memory, at learning. Ang paliwanag ng mga eksperto, ang sexual activity ay isang complex brain function na nag-i-involve ng emotions, sensory input, at motor response. Ibig sabihin, habang tumatanda ang katawan, ang utak ay napoprotektahan sa cognitive decline sa pamamagitan ng consistent stimulation. Sa madaling salita, hindi lang ito pampasaya ng gabi, pampalas din ito ng isip. Hindi rin matatawaran ang epekto nito sa pagtulog. Sa edad na kung kailan madalas ang insomnia, ang intimacy ay isa sa pinaka-natural na solusyon. Kapag ang katawan ay nakakaranas ng sexual release o emotional connection, ang utak ay naglalabas ng prolactin at oxytocin, mga hormones na nagbibigay ng sense of relaxation at antok. Kasabay nito, bumababa ang cortisol kaya hindi ka na overstimulated o over-anxious. Marami sa mga matatanda ang napapansin na mas mahimbing ang tulog nila kapag sila ay nakaranas ng intimacy, kahit simpleng yakap lang bago matulog. Sa bahagi naman ng pananakit ng katawan, lalabas sa medisina na ang sex ay isang natural pain reliever. Ang katawan ay naglalabas ng endorphins, mga kemikal na kahalintulad ng morphine pero natural na galing sa utak. Ang mga endorphins ay may kakayahang bawasan ng perception ng pain, lalo na sa mga karaniwang kondisyon gaya ng arthritis, back pain, at fibromyalgia. Hindi ito kapalit ng gamot, pero malaking tulong lalo na sa mga gabing hindi makatulog dahil sa pananakit. At kung tutuusin, kung may paraan para maibsan ang sakit sa natural, ligtas, at masayang paraan, bakit hindi? Sa usaping emosyon, may mga senior na nagsasabing parang nababawasan ang sense of loneliness nila tuwing may kasama silang intimate partner. Totoo ito. Sa isang lipunan na bihirang itaas ang boses ng matatanda, kung saan maraming seniors ang nakakaramdam ng pagiging invisible, ang intimacy ay nagsisilbing paalala na sila ay may halaga pa rin. May katawan pa silang nararamdaman, may damdamin pa silang nangangailangan, at may kakayahan pa silang magmahal at maramdaman na sila'y minamahal. Ang intimacy, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay hindi lang tumutukoy sa pisikal na akto. Ito ay isang uri ng koneksyon na nagsasama ng emosyon, tiwala at pagbibigay ng sarili sa kapwa. Sa mga matatanda, lalo na sa mga matagal na nagsasama o kay muling nagkaroon ng karelasyon sa senior years, ang pagkakaroon ng healthy sexual connection ay hindi lang nag-ambag sa physical health kundi sa pangkalahatang sense of well-being. May mga seniors na, kahit hindi na gaanong aktibo ang katawan, ay nakakaranas pa rin ng deep emotional satisfaction dahil sa intimate companionship. Sa panahong unti-unti nang lumiliit ang mundo, mas kaunti ang social activities, mas bihira ang bisita, at madalas ay nakatali na lang sa bahay, ang koneksyon sa isang taong malapit sa iyo ay nagbibigay ng panibagong saysay sa araw-araw. Hindi kailangan ng grand gestures. Minsan, sapat na ang simpleng yakap habang nanonood ng TV o yung paggawak sa kamay habang magkatabi sa kama. Ang mga ganitong sandali ay may malalim na epekto sa mental at emotional health ng matatanda. Ayon sa mga clinical psychologists, ang intimacy sa senior years ay may protective effect laban sa feelings of worthlessness and abandonment. Lalo na kapag pumasok na ang mga kondisyon gaya ng dementia, Parkinson's o kahit simpleng memory loss, ang isang consistent and loving physical presence ay nagsisilbing anchor. Nakakatulong ito para manatiling konektado sa realidad ang isang senior. Kapag alam nilang may taong nandiyan, humahawak, humahalik, o simpleng nagkukuwento habang nafayakap, mas nagiging matatag ang emosyonal na pundasyon kahit pa unti-unting humihina ang pisikal. Kapansin-pansin din ang epekto ng intimacy sa self-image ng isang senior. Sa kulturang madalas ay nagpapakita ng kagandahan at kabataan bilang sukatan ng halaga, maraming matatanda ang unti-unting nawawala ng tiwala sa sarili. Lalo na kapag nagkakaroon na ng pagbabago sa itsura, kulubot, pangangalay, mabagal na kilos, nagkakaroon ng pakiramdam na hindi na sila kaakit-akit o mahalaga. Pero sa isang relasyon na may bukas na komunikasyon at intimacy, ang ganitong insecurities ay unti-unting natutunaw.
Kapag may taong tapat na nagsasabing, maganda ka pa rin, o hindi nababago ng edad ang tingin ko sa'yo, doon muling nabubuo ang kumpiyansa. Hindi lang sa pisikal, kundi sa buong pagkatao. Ang pakiramdam na hinahangaan pa rin ako ay may kakayahang baguhin ang pananaw ng isang senior sa sarili. Maraming babae ang nawawala ang gana sa intimacy matapos ang menopause dahil sa discomfort, dryness o takot sa sakit. Pero kapag ang partner ay maunawain, handang mag-adjust at hindi naghahanap ng performance kundi ng koneksyon, unti-unting bumabalik ang tiwala. Maraming lalaki naman ang nagiging tahimik kapag bumabagal na ang kanilang erectile response. Pero sa halip na ituring itong kabiguan, ang intimacy sa senior years ay dapat ma-reframe bilang something deeper. Hindi lang akto kundi presensya. Sa medisina, ito rin ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nagsasabi na ang sex sa senior years ay hindi dapat basehan ng performance kundi ng communication at consent. Kapag ang parehong panig ay bukas sa pag-uusap, nagiging mas ligtas ang intimacy. Hindi kailangang pilitin, hindi kailangang i-pressure. Ang tamang intimacy ay dapat may respeto sa katawan, sa kondisyon at sa kakayahan ng bawat isa. Sa ganitong konteksto, mas naiiwasan ang injury, mas natutugunan ang discomfort, at mas nadarama ang tunay na saya. May mga paraan din para mas mapadali ang intimacy sa mga matatanda na may physical limitations. Halimbawa, ang paggamit ng unan sa tamang posisyon ay makakatulong para sa may arthritis. Ang pagsunod sa mas banayad na rhythm ay nakakatulong para sa may problema sa joints o muscles. Ang paggamit ng water-based lubricants ay nakakatulong para sa vaginal dryness ng mga postmenopausal women. Hindi ito technical na bagay lang. Ito ay bahagi ng pag-aalaga sa isa't isa, ng pag-intindi sa pangangailangan ng katawan, at ng pagkilala na ang pagtatalik ay pwedeng manatiling masarap at makabuluhan kahit may mga pagbabagong pisikal. Ang intimacy rin ay may epekto sa resilience ng isang senior. Ayon sa mga geriatricians, ang mga matatanda na emotionally connected sa kanilang partner ay mas mabilis makarecover mula sa mga operasyon, sakit o kahit mild depression. Ang dahilan ay simple, may kasama sila. May dahilan silang bumangon. May taong nag-aalaga, nagpaparamdam ng halaga at nagbibigay ng lakas sa panahon ng kahinaan. Sa bawat paghawak sa kamay, sa bawat sulyap ng pag-asa at sa bawat kabinlambing, muling napapalakas ang loob ng isang taong dumaraan sa mahirap na panahon. Sa aspeto ng hormones, hindi lang ito tungkol sa sexual hormones tulad ng testosterone o estrogen. Kasama rin dito ang mga hormones gaya ng oxytocin, na kilala bilang love hormone. Ang oxytocin ay hindi lang nagpapakalma, kundi tumutulong din sa regulation ng blood pressure, sa healing response ng katawan at sa emotional bonding. Kapag ang isang senior ay palaging nakakaranas ng physical touch, yakap, halik, paghawak, mas mataas ang antas ng oxytocin sa katawan. At ito ay directly connected sa mas maayos na emotional state, mas magandang sleep quality, at mas mababang risk ng stress-related diseases. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang intimacy ay isang uri ng mindfulness. Sa isang mundo kung saan marami ang hindi nasanay mag-focus sa kasalukuyan, ang pagiging intimate ay isang pagkakataon para maranasan ang ngayon. Sa panahon ng pagtatalik, ang lahat ng atensyon mo ay nakatuon sa katawan, sa pakiramdam, sa reaksyon ng partner mo, at sa kasalukuyan na emosyon. Hindi mo iniisip ang bukas. Hindi mo binabalikan ang kahapon. Sa mga sandaling yon, ikaw ay buo, totoo at naroroon. Para sa isang senior na madalas balot ng alaala ng nakaraan o pangamba sa hinaharap, ang ganitong experience ay isang napakagandang regalo. Hindi rin kailangang laging may partner para maranasan ang benepisyong ito. May mga seniors na natutong i-honor ang sariling katawan at ang sariling kaligayahan. Ang self-touch, kapag ito ay ginawa na may respeto at pagmamahal sa sarili, ay may parehong epekto sa pagpapalabas ng oxytocin, endorphins at iba pang positive neurochemicals. Sa halip na ituring itong bawal o nakakahiya, dapat itong kilalanin bilang bahagi ng self-care. Hindi mo kailangang maghintay ng ibang tao para maramdaman mong mahalaga ka. Pwede mong simulang mahalin ang sarili mo ngayon pa lang. Marami sa mga matatanda ang lumalayo sa intimacy dahil sa takot. Takot sa kahihiyan, takot sa sakit, o takot sa pagtanggi. Pero sa bawat senior na piniling manatiling bukas sa ideya ng koneksyon, may isa ring kasaysayan ng lakas ng loob. Kasi ang pagiging bukas sa pagmamahal, lalo na sa panahong vulnerable ka na, ay hindi madali. Pero ang benepisyong na ibibigay nito, physical, emotional at mental, ay higit pa sa inaakala ng marami. May mga seniors na hindi na gaano aktibo sa pakikipagtalik.
pero nananatiling emotionally intimate sa kanilang kapareha. Sila yung magkasamang humihigop ng kape sa umaga, magkasamang naglalakad sa bakuran o nagbibiruan kahit walang halong sexual intent. At sa totoo lang, ito rin ay isang uri ng intimacy. Hindi lahat ng benepisyong hatid ng sex ay galing lang sa mismong akto. Maraming epekto nito ay nagmumula sa presensya, sa lambing, sa bukas na pag-usap, at sa pagrespeto sa isa't isa. Minsan, sa mga mag-asawa na maraming taon nang nagsasama, ang intimacy ay hindi nabatay sa pisikal na kasidiyan kundi sa lalim ng pagtanggap. Yung alam mong kahit paano na ang hitsura ng katawan mo, kahit may ininda ka ng sakit, kahit may kahinaan ka na, tanggap ka pa rin, mahal ka pa rin. At kahit walang masyadong nangyayaring pisikal, may tiwala at koneksyon pa rin. Para sa isang senior, ang ganitong uri ng katiyakan ay may malaking epekto sa emotional stability at confidence. Ang pagtatalik sa senior years ay mas madalas na may kasamang pag-aalalay. Hindi na ito basta hilig lang o bugso ng damdamin. Mas pinapahalagahan ang preparation, ang komunikasyon at ang respeto. Sa bawat yakap, may paalala ng pagiging maingat. Sa bawat haplos, may kabuuan ng intensyon. At sa bawat sulyap, may karanasan ng mahabang panahon ng pagkakaunawaan. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatandang mag-partner mas nagsasabi ng mahal kita sa katawan kaysa sa salita. Ayon sa ilang geriatric studies, ang seniors na may high level of affection, na laging nag-aalalay, humahalik, yumayakap, kahit hindi pa laging nauwi sa sex, ay may mas mababang markers ng inflammation sa katawan. Ang chronic inflammation ay isa sa mga pamunahing dahilan ng maraming degenerative diseases sa pagtanda, kabilang na ang arthritis, cardiovascular disease, at Alzheimer's. Kapag ang katawan ay nasa state ng kalmado at pagmamahal, hindi ito laging alerto sa panganib. Mas nagkakaroon ng pagkakataon ang mga cells na mag-repair, ang mga organs na magpahina, at ang buong sistema na mag-regulate. Ang benepisyong ito ay hindi basta nararamdaman, kundi nakikita rin sa mga test results, sa mas magandang immune profile, at sa mas mababang stress levels. Kapag mas malusog ang katawan, mas malusog din ang relasyon. Ang isang mag-partner na may koneksyon sa katawan at emosyon ay mas bihirang mag-away, mas madaling magpatawad, at mas mabilis mag-usap kapag may problema. Hindi dahil sa wala ng pagkakamali, kundi dahil sa mas malalim na koneksyon na nabuo sa pamamagitan ng consistent intimacy. Hindi palaging nangangailangan ng matagal na usapan. Minsan isang simpleng yakap pagkatapos ng tampuhan ay sapat na. At minsan din, ang simpleng pagtulog na magkahawak ang kamay ay mas matinding pahayag ng pagkakasundo kaysa sa mahabang paliwanag. Isa pa sa hindi madalas na pag-uusapan ay ang epekto ng intimacy sa spiritual na kalagayan ng matatanda. Sa maraming kultura, lalo na sa mga religyoso, ang sex ay minsan tinatrato bilang bawal o makasalanan, lalo na kung hindi nakasal o kung hindi na bagay sa edad. Pero sa paningin ng mga health professionals at ilang spiritual advisors, ang malusog na intimacy ay isang uri rin ng pasasalamat. Pasasalamat sa katawan na gumagana pa, pasasalamat sa partner na nananatiling tapat, at pasasalamat sa buhay na may kakayahan pang magmahal. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng mas malalim na appreciation sa kalikasan ng pagiging tao, na kahit sa huling yugto ng buhay, may kakayahan pa ring makaramdam ng saya, ng koneksyon, at ng pagmamahal. Hindi maiwasan mapag-usapan din ng mga seniors na muling nagmahal sa bandang huli ng buhay. Minsan matapos mabiyuda o matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa, may mga matatanda na muling nakatagpo ng karelasyon. Sa simula, may kaba, may takot na baka hindi tanggapin ng pamilya. May duda kung may karapatan pa bang muling magmahal. Pero sa bawat istoryang ito, laging may pattern. Muling nabubuhay ang sigla ng katawan at damdamin ng taong minsan inakalang tapos na ang bahagi ng buhay na iyon. Sa medisina, ito ay may epekto rin sa neuroplasticity. Kapag ang isang senior ay nakakaranas ng bagong emosyon, bagong relasyon o bagong intimacy, ang utak ay naglalabas ng bagong neural pathways. Ibig sabihin, mas tumatalas ulit ang memorya, mas bumibilis ang cognition, at mas bumababa ang risk ng mental stagnation. Sa madaling salita, ang bagong relasyon, kahit sa edad na 60, 70 o 80, ay hindi lang pampasaya, ito ay pampatalino, pampalusog at pampabuhay ng utak. Ang isa pang madalas kalimutan ay ang papel ng intimacy sa sense of purpose. Kapag may relasyon ka, may inaasahan ka sa bawat araw. May tatawagan ka, may pag-aalayan ka ng pagmamahal. Kapag may koneksyon ka sa iba, lalo na sa pisikal na anyo, mas nararamdaman mo may silbi ka pa.
Sa mga matatanda na unti-unting nawawala ang dating mga responsibilidad, gaya ng trabaho o pagiging magulang, ang intimate relationship ay isang panibagong misyon. Hindi mo na kailangang maging provider. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili. Ang kailangan mo lang ay maging naroon, maging tapat, at maging bukas sa pagmamahal. At ang pagmamahal, kapag ito ay may kasamang intimacy, ay nagiging kabuuan ng isang buhay na totoo. Hindi ito isang bagay na para sa kabataan lang. Hindi ito isang akto na may expiration date. Ito ay isang parte ng buhay na nagsisilbing paalala na kahit tumanda ang katawan, ang puso at kaluluwa ay may kakayahang mag-alab, magmahal at makaramdam ng buhay. Ngayon nabigyan linaw na natin ang maraming aspeto ng intimacy sa senior years. Dapat na nating tanggalin ang matagal ng paniniwala na ang sex at pagtanda ay dalawang bagay na hindi pwedeng magsama. Ayon sa medisina at obserbasyon sa kalusugan ng mga matatanda, ang sexualidad ay nananatiling mahalagang bahagi ng well-being. Hindi ito nawawala kasabay ng uban o humihina kasabay ng rayuma. Sa halip, ito ay nag-adjust, umaayon sa bagong pisikal na kondisyon at lumalalim sa emosyonal na koneksyon. Maraming matatanda ang hindi na naghahanap ng matinding passion o mga eksena gaya ng sa pelikula. Kadalasan, ang mas hinahanap ay ang presensya. Yung pakiramdam na may kasabay kang maglakad sa mas mabagal na ritmo ng buhay. Yung may mahawakan kang kamay kapag malamig ang gabi. Yung mayayakap sa iyo kahit lumipas na ang mga dekada ng pagsasama. Ang intimacy sa edad na ito ay hindi na ukol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagiging totoo. Totoo sa nararamdaman, sa pisikal na pangangailangan, at sa pagnanais na maging buo pa rin bilang isang tao. Kaya't hindi rin dapat ikahiya kung ang katawan ay may mga limitasyon na. Hindi ito kabawasan sa pagiging karapat-dapat sa pagmamahal. May mga seniors na hindi na kayang gawin ang dating nakagawian, pero ang sinseridad ng yakap at ang bigat ng tingin ng partner nila ay sapat na para punan ang lahat ng kulang. Dahil sa ganitong panahon ng buhay, ang bawat sandali ng koneksyon ay mas may halaga. Walang nasasayang, walang sobra. Lahat ay may lalim. Ang mga doktor, therapist at health experts ay patuloy na ine-encourage ang mga matatanda na huwag talikuran ang kanilang kalayaan na maging malapit sa taong mahal nila. Hindi kailangan ng mabilisang kilos. Hindi kailangan ng pressure. Ang intimacy ay pwedeng ibalik sa paraan na mas ligtas, mas komportable, at mas akma sa edad. Sa pamamagitan ng open communication, pag-adjust ng expectations, at pagsuporta ng healthcare system, mas marami pang seniors ang makikinabang sa mga positibong epekto nito. May papel din dito ang pamilya. Sa halip na pintasan ng mga magulang o lolo't lola na muling nagkaka-interest sa romance, dapat itong tingnan bilang bahagi ng kanilang pagkatao. Wala sa edad ang limitasyon ng pagmamahal. Kung ang isang senior ay muling natutong umibig, dapat itong ipagdiwang, hindi kahiya. Dahil sa bawat pagkataong pinipili ng isang tao na magmahal, pinipili rin niya na mabuhay. At sa panahong napakaraming senior ang nakakaramdam ng pagkalimot ng mundo, ang isang simpleng relasyon ay maaring maging dahilan ng panibagong sigla sa puso. Sa kultura natin, malaki ang bahagi ng pananampalataya. At para sa mga seniors na malalim ang spiritual foundation, ang intimacy ay hindi kailangang ihiwalay sa pananampalataya. Sa katunayan, maraming spiritual leaders na rin ang nagsasabing ang pagmamahalan na may respeto, katapatan at pagkalinga ay isang pagpapahayag ng biyaya. Ang katawan na ipinagkaloob sa atin ay hindi dapat ikahiya. Sa tamang paraan, ito ay pwedeng gamitin para ipakita ang pagmamahal, malasakit at pagtanggap. Hindi lang sa kapwa kundi sa sarili. Kung may aral mang dapat dalhin ng bawat senior, ito ay ito. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa ideya na tapos na ang lahat. Dahil habang tumitibok ang puso mo, habang humihinga ka, habang kaya mo pang ngumiti at yumakap, may kakayahan ka pa ring maranasan ang mga positibong epekto ng pagmamahal. Hindi kailangan ng perpektong katawan. Hindi kailangan ng mahabang preparasyon. Minsan, sapat na yung kagustuhang maging konektado sa isa pang tao. At mula ron, dumadaloy ang lahat ng biyayang medikal, emosyonal at psikolohikal. Tandaan mo rin, hindi lahat ng intimacy ay tungkol sa pagtatalik. Hindi lahat ng benepisyo ay manggagaling sa pisikal na akto. Ang pag-aalaga, ang pagiging available, ang pag-unawa, at ang simpleng pag-upo sa tabi ng isang taong mahalaga sa iyo. Lahat ng ito ay may epekto sa katawan, sa puso, at sa isipan. Sa mga sandaling ito, lumalabas ang hormones na nagpapakalma sa katawan, nagpapalakas ng loob, at nagpapalalim ng tiwala. Yan ang tunay na intimacy.
Kung ikaw ay nasa panig ng magdadalawang isip pa, kung may kaba ka patungkol sa katawan mo, sa takot na baka hindi na ito kaya o baka hindi na ito tama sa paningin ng iba, tandaan mong wala kang kailangang patunayan. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang sarili mong katawan, alamin kung ano ang kaya nito, at igalang ang bawat limitasyon at lakas na meron ka ngayon. Kapag ikaw mismo ay natutong tumingin sa sarili mo bilang isang taong karapat-dapat pa rin sa pagmamahal, mas madali mo ring bubuksan ang puso mo sa isang koneksyon na walang edad na hadlang. At kung may partner kang kasalukuyang kasama mo sa paglalakbay ng pagtanda, gamitin ang intimacy hindi para lang sa kasiyahan, kundi para sa paglinan ng tiwala. Minsan, sa simpleng pag-upo sa tabi ng isa't isa sa tahimik na gabi, doon mo mararamdaman ang kabuuan ng isang buhay na pinagsaluhan. Sa mga mata niya, sa haplos ng kanyang kamay, sa pagdantay ng kanyang ulo sa iyong balikat. Naroon ang kumpirmasyon na hindi ka nag-iisa, na mahalaga ka, at nasa kabila ng lahat ng pagbabago sa katawan, ang damdamin ay nananatiling buo. Ang medisina ay patuloy na nagsusulong ng ideya na ang kalusugan ay hindi lang pisikal. Kasama rito ang emotional stability, mental resilience, at spiritual peace. At ang intimacy, sa lahat na anyo nito, ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mapanatili ang balanse ng lahat na nito. Kaya't habang may kakayahan pa, habang may pagkakataon pa, yakapin mo ang ideya na ang pagtatalik, pagmamahalan at koneksyon ay hindi natatapos sa isang partikular na edad. Ito ay bahagi ng pagiging buo, ng pagiging buhay, at ng pagiging tao. Hindi man ito laging perpekto, hindi man ito laging madali. Pero sa bawat pagtatangka mong makipag-ugnay, sa bawat hakbang papunta sa mas malapit na koneksyon, ay isang hakbang din papunta sa mas malusog, mas masigla at mas makabuluhang pagtanda. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.